Pagkatapos ma-dissolve ni 91W, panibagong low pressure area sa may bandang southeast ng Guam na mataan. Ilang mga localized thunderstorms umiiral na sa ilang bahagi pa rin ng Zambales at ilang portions ng Palawan. Nalalamin ng bansa despite na patuloy na malinsangan, medyo bawas ang ating mataas na heat index dahil sa umepekto pa rin ng salubungan ng eastern east at near equatorial trough at may surface trough na namamahagi kasi sa pagitan ng Visayas at Mindanao na nagbubunsod ng mga ilang mauulap at mga localized thunderstorms pagitan ng Northern Mindanao at Visayas. Panibagong update sa bagong ENSO projections probability, tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin Analysis para sa araw ng Miyerkules, May 8, 2024. Ang oras nating boss from umaga ay alas 10:24 o 25 na ng umaga. May umiiral na ilang localized thunderstorms since kanina lamang sa bahagi ng bandang pagitan ng Zambales at Pangasinan. Pero panandalian lamang ito at mapapansin na natin ay magiging mas magkakaroon na ng mga scattered na mga ilang localized thunderstorms lalo na simula by second week nitong May. Pero inulit ko, hindi pa yan yung pinakapalatandaan na transition for habagat dahil binanggit na natin sa Facebook page, mas mararamdaman natin yan sa ikatlong linggo hanggang sa katapusan ng May. Doon natin mas mararamdaman ang mga grabing mga localized thunderstorms na pagsisimula naman ng transition into habagat season. Pero despite nyan na normal onset, patuloy na medyo magiging delay ng konti ang ating magiging tag-ulan pa rin. Samantala, sa lagay naman ating panahon ngayon ay overcast gloomy, ay haze po tayo, few clouds, at maaraw dito sa amin sa Caloocan at kung sisilipin sa live CCTV snapshots ay mga partly to mostly cloudy at medyo haze ang umiiral sa amin sa Caloocan dahil sa medyo may accumulated na water vapor na medyo tumatawid sa amin dito mula sa may silangan ng Quezon Province, bunsod ng pagsasalubungan ng Estelis din at dito sa may bandang Kaluran, medyo mababa ang temperatura. At dahil dyan, nagkakaroon ng salubungan at nagdudulot po ng mga localized thunderstorms na. Ibig sabihin yung transmission ng Madden Julian Oscillation, kung matatandaan natin ay nag-recall na po at nanggagaling na dyan sa may bandang Indian Ocean. At lumalapit na dito sa may bandang bahagi na ito ng bandang Thailand, banda, yung oscillation na ngayon ng Madden Julian, kaya nagkakaroon na ng ilang-ilang mga southwesterly wind na dumadaloy mula sa may bandang Australia. Maabot na ngayon sa may bandang Indian Ocean pa lamang. Hindi pa masyado din sa bandang kaluran ng bansa. Pero may mga ilang kaulapan na lumalapit dito sa may bandang kanluran ng bansa. Right? Kung sisilipin natin para mas maintindihan ninyo kung sisilipin natin yung ating satellite imagery para maipaliwanag natin na maigi. Kasi may magtatanong ano ba yung Madden Julian Oscillation na yan. Well, kung sisilipin ninyo sa webpage ng NOAA, yung Madden Julian kapag nagkakaroon na ng bagong transmission o onset, makikita ninyo dito sa map. Yan, kung titingnan ninyo dito sa may ating Western Pacific Infrared Online, ano bang mas malinaw? Yung ano na lang, yung sequence ng water vapor na lamang siguro. Kung titingnan natin. Ayan. Kung makikita ninyo yung sequence ng Madden Julian Oscillation, may banda rito na sa may bandang Thailand zone. Ayan. Nandiyan na po yung Madden Julian Oscillation. Ibig sabihin yung sequence ng water vapor na transitioning ay banda rito na siya. Kaya yung mga hangin na nanggagaling sa Australia, medyo dahan-dahan na itong nahihigop pataas, banda rito sa may bandang Indian Ocean. Yan. At kung babasihan natin yung windy, yan, papapansin niyo yung galaw ng hangin, ayan, at may mga onset of circulation sa may bandang Indian Ocean. Ayan, makikita ninyo, ayan, may oscillation na, di ba? Dahil nga po yung Madden Julian ay
Last December, nabanggit nga po natin, nag-reset po yung oscillation ng Madden-Julian Oscillation. Kung natatandaan nyo, nung report ko nung December, nagtapos siya sa may Mid-Pacific. Pakirecord na lamang sa aking YouTube page yung report ko na yon tungkol sa pagtatapos ng huling Madden-Julian Oscillation. At magre-reset uli yan sa may banda dito, sa may bandang Indian Ocean. At ngayon, buwan na ito ng May, banda rito na po kasi siya, yung circulation ng Madden-Julian Oscillation. Yan yung series ng mga water vapor na nagdudulot ng mga ilang pag-uulan o yung mostly rainfall sa bahagi na yan. Kapag ka nandyan na yan, typically yung nasa paligid ay nakakaranas na sila ng mga malakas ang pag-ulan. Kung babalitaan ninyo, bandang Indonesia, ilang bahagi ng Malaysia ay nakakaranas na ng mga halos torrential rainfall sa bahagi ng yan. Ngayon yung Madden-Julian Oscillation, habang lumalapit yan sa may bandang dito sa may bandang kanluran ng bansa, ay unti-unti yung paghatak nito sa hangin, yung southwest monsoon flow, unti-unti na rin siyang nahahatak. At pagpasok po yan ng June to July, ay palakas na po yan ng palakas, which is iyan ang magkakaroon na tayo ng southwesterly wind flow at unti-unting magiging southwest monsoon. So on and so forth po yan habang gumagalaw po yung Madden-Julian Oscillation natin mula rito. Tapos habang tumatakbo ang araw, kumikilos po yung oscillation pag ganyan. So habang kumikilos siya, yung epekto ng klima nagbabago rin at the same time. Kaya yung onset ng ating habagat, unti-unti lalapit yan. So sa ngayon, kung pagbabasa natin ang ating southwest monsoon, yung southwest monsoon flow o yung southwesterly wind flow, banda rito pa lamang siya nag-aabot. Kaya yung mga ulan, kung mapapansin ninyo, sa mga balita sa ibang bansa, Southeast Asia at Central Asia, ay nakakaranas na sila ng mga grabing pag-ulan sa bahagi niya. Sa Pilipinas, hindi pa masyado dahil hindi pa nga po nagpapang-abot o hindi pa tayo nakakaranas ng onset ng habagat season. At dahil dyan ay yung mga ilang nakakalusot na mga ilang hangin sa may pagitan na ito ng Borneo at bandang Cambodia ay nagbubunsod ng malamigang temperatura yung parte na ito. At yung east naman kasi natin, kapag sumasalubong dito, pagitan nito ay nagkakaroon ng mga localized thunderstorms na. Kaya papapansin ninyo sa nitong katapusan na po, third week ng May hanggang sa magkatatapusan na ng May ay magkakaroon na tayo ng unti-unting grabe sunod-sunod na mga localized thunderstorms na. Dahil syempre yung mainit na parte ng istalis dito sa may silangan sasalubong sa bahagyang lumalamig na temperatura dito sa kanluran. At nangyayari, naapektuhan ngayon ang Pilipinas yung pagitan na yan at nagkakaroon ng mga localized thunderstorms, which is yan nga po ang mararanasan natin. Kung papansin ninyo, according kay Pag-asa, ay by second week daw. Makunti-unti, nakakaramdam na tayo ng mga mangilan-ngilang localized thunderstorms. Yes, tama naman po yun. Dahil meron naman tayong record sa aking weather station, sa ating graphs and record kung bakit ganun ang mangyayari. So, hindi naman po magsisinungaling yan. Dahil meron tayong station records, pwede nyo pong silipin yan, mga folks. Samantala, sa ating lowest temperature, tala ng weather station sa Caloocan, kaninang 4:59 AM, nakapagtala kami ng lowest of 28.20 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami na malinsangan pa rin o grabing air temperature, namabot ng 37.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:13 PM. Ibig sabihin, manatiling mataas pa rin ang aming naging heat index, bagamat below 50 degrees Celsius ito, nasa 48.2 degrees Celsius ang aming heat index. So, ngayong araw, malamang ay mararanasan natin na medyo mababa ang ating magiging heat index ngayon. So, kung titingnan naman natin sa mga heat index records mula sa weather station ni Pag-asa, ay nangunguna sa may pinakamatataas naman. I-recall natin ang may 47 degrees Celsius, ang Dagupan sa Pangasinan. Yan, may pico 47 degrees Celsius po. At sumunod na ang may 46 degrees Celsius sa may Guian Eastern Samar. At mayroon siyang kasabayan kung doon nagkakamali. I think mukhang wala na. So yung Guian Eastern Samar lamang na may 46 degrees Celsius
ang kasunod na temperatura at pumapangatlo na ang may tigpo 45 degrees Celsius mula Lawag, Ilocos Norte, Baclotan, La Union, Cagayan, sa Apari, siyempre, Iba, Zambales, Alabad, Quezon, sa may Biracatan, Luanes, mula sa Sinop Station nila, Rojas City, Capiz, at yun, hanggang Rojas City, Capiz, ang may tig po 45 degrees Celsius na. Lumalabas, nangunguna kami sa Caloocan City, West Grace Park pa rin, na nasa 48 degrees Celsius. At pangalawa, ang Dagupan sa Pangasinan na may 48 degrees Celsius na heat index. Samantala sa ating peak extremes and past 24 hours, nanguna ang Ambulong na may 38 degrees Celsius, ang napakataas na temperatura pa rin sa kanila. Natiling pangalawa kami sa Caloocan na nasa 37.2 degrees Celsius. So, papansin natin yung bandang kalurang bahagi ay ng bansa ay matataas talaga ang mga temperatura, especially sa may norte. At sa lowest temperature naman ay natiling stationary na nasa 18 degrees Celsius, ang lowest sa Baguio City. At sa Ilolan naman, nakaranas sila ng heavy rain showers dyan sa may bandang Catbalogan na may kasamang localized thunderstorms sa umabot ng 73 mm na total rainfall. At napabalita natin, binaha daw ang ilang bahagi ng yan. Hindi pa po tag-ulan yan, iyan lamang ay dulot ng mga localized thunderstorms para malinaw sa ating mga kababayan. Kasi baka sabihin, tag-ulan na pala eh. Bakit next month pa? Hindi. Isa lamang, parte lamang yan ng mga localized thunderstorms lamang. Dahil inulit natin, nagkakaroon ng bahagyang pagbabago sa ating klima at dahil sa mahina at nasa pan-neutral na po tayo o neutral sea surface temperature tayo. So, balanse po ang temperatura sa karagatan, kaya asahan natin na may mga biglaang mga sulputan na mga biglang localized thunderstorms. Normal po yan, taon-taon yan mga folks. At sa ating namang outside humidity, yung ating relative humidity nasa 71% po. So bahagya pong mataas ang ating outside humidity. Maganda yan, wag lamang tumaas ang ating air temperature para hindi maging humid. Ay tumaas ito ng 2% since last hour. Pataas din ang ating atmospheric pressure na tiling nasa 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. Samantala, kanina nagkaroon din tayo ng space weather status at nagkaroon na naman tayo ng isang X-flare class o X-ray flux na X-flare at lumagpas naman ito, umabot na naman ito ng strong RT NOAA scale. Alam na natin na mangyayari, significant impact na naman ito sa kung saan tinatamaan ng sikat ng araw sa Earth. Expected natin na magkakaroon ng mas mataas na HF degradation na naman at asahan natin ang mga fluctuations ng mga power grids. Asahan din natin ang wide area radio blackout, typically yung mga HF o high frequency radio communications na kung di man 10 minutes ay maaaring mas higit pa sa 10 minutes o posibleng maabot ng kada oras. Sa ating radio blackout forecast, according kay NOAA, dito sa aking data feed sa Primo Weather, makikita natin na natiling 90% po at nabanggit natin yan ng mga nakarang araw, manatili yan na maganyang katataas sa loob ng 3 araw. At maaaring mag-extend pa to May 10, 2024 at ang posibleng pag-act niya muli ay nasa 50% o 50-50%. Dahil sa patuloy na evolution ng AR3663 at 3664, yung position ng sunspots, ayan, kung titingnan natin, ay grabe yung direkta, yung AR3664 at 3668. Malawak po, Kaya sa mga gustong makita o may mga filter na telescope dyan, makikita po ninyo yan kahit na konting filter lamang, kitang-kita nyo po yung sunspot na yan ng AR3668 at AR3664 na which is nagdudulot nga po ng X-Flarecast ngayon at nagsimula ito na nag-flare kaninang 9:33 AM, nag-maximum ito as X1.0 kaninang 9:41 AM, 9:41 AM. Ikalimang X-Flarecast na to ngayong buwan ha, take note lang yan mga folks. At nagtapos ito as M4.1 ngayong 9:48 AM. So, asahan na po natin, magkakaroon ng degradations at yung high frequency limitation. So, mahihirapan naman o magkakaroon naman ng difficulties ng transmission ng radio telecommunication. Kasama na ang mula sa satellite transmission at sa ating mga internet connection. Lalo na pagka sa ibang bansa nagpo-connect. So, expected mabot po ng R3, ayan, yung maximize
ng 9.67. Kung titingnan natin ng mas detalye sa ating chart, medyo hindi agad nag-update yung chart natin kasi kakapasok lang talaga ng data kaya hindi kompleto sa aking Facebook page. I-update natin yan mga folks. Kung titingnan natin sa loob ng 12 hours, ayan, umabot ng X-flare class ng R3, yan, strong radio blackout at X 1.08 to be exact. Ayan, at agad din itong bumaba at nagtapos sa radio blackout na M2.9, yan, at naglalaro sa M3.3 to M4.4 ang kanyang minor radio blackout. So nagkaroon tayo ng moderate hanggang strong radio blackout, umabot ng X-class na ikalimang X-flare class ngayong buwan ng 2024, May 2024. Bagamat walang epekto, rather, sa solar photon flux, medyo kalmado pa rin siya. Maganda na yan dahil yung solar flare, yung flux kasi mas delikado ito sa mga satellites sa outer space. So mas magandang medyo kalmado pa rin siya. Sa ngayon, wala tayong geomagnetic activity pero expected natin dahil sa tumatama ito sa ating magnetosphere at nagkakaroon ng passing isotope, asahan na natin na magkakaroon ng pagtaas sa ating magnetosphere at posible pa rin ang geomagnetic activity. Dahil sa grabe ng X-ray flux at nagkaroon ng mataas ionospheric AC range, ang buong bahagi o halos buong parte ng Earth, ayan mapa Asia at US region, ayan grabe, taas, sobrang taas ng flare energy na ionospheric AC range. So, expected natin yung mga folks at since wala namang geomagnetic storm event, hindi masyado ramdam ang auroral activity sa ngayon. Antay-antay na lamang. At expected dyan na magpapatuloy hanggang by May 11 to 13, 2024 ay expected pa rin ang forecast na may mga patuloy pa rin tayong mga solar wind bursts. Siyempre, expected pa rin yan sa mga susunod na araw at dahil sa patuloy na X-flare class at mga M category na solar flare, expected na magtutuloy yan hanggang this coming weekend at hanggang sa susunod na linggo. Nasa natin yung D-region absorption natin ay mataas, more than 25, probably mga hanggang 27 MHz yung degraded frequency natin. At nabanggit ko na yun sa Facebook page. I-update na lang po natin mga folks yung update dahil nga po hindi agad siya nag-update kanina pa. So konti lamang yung na-upload ko sa Facebook page. I-update natin yan maya-mayang konti at dahil sa 60% yung solar flare probability, asahan natin ang between 20 to 80 meters na high frequency low o very poor yung signal quality. Expected yan mga folks At sa ating update na tropical weather disturbance monitoring dito sa dashboard, wala na po si 91W. Kahapon pa lang ay na-dissolve na nga po ito. Natili aktibo pa rin si 90W pero mukhang mataas na ang chance nito na ma-dissolve na rin anytime. Dahil more than 30 hours na siya, wala pa rin siyang changes o further development. At pumalit naman si 92W, invest. I-discuss natin yung konti. So, dito muna tayo sa ating high tide and low tide status. Ay kasalukuyang nasa high tide status po tayo at may 6 hours and 30 minutes na to maximum low o 5:19 p.m. Abot ba ito ng 1 meter mahigit? Well, kung sisilipin natin sa actual tide, ay aabot nga po ng 1.1 meters ang kasalukuyang level ng karagatan sa Pangpang ng Manila Bay. So, sa mga mangingisda natin sa Pangpang, ay pwede po kayong mangisda ngayon dyan kahit sa gilid lamang. Pero sa mga bata o mga kabataan natin na maliligo sa gilid ng Pangpang ng Manila Bay o bandang Cavite, ingat po at magsama po kayo ng magbabantay dahil malalim-lalim po ng mahigit 1 meter ang lalim ng level ng karagatan dyan. So take note yan mga folks Sa ating yung status naman natin sa ating almanac, rather, sumikat ang haring araw kaninang 5:30 AM at nasa lulubog ito mamayang 6:14 PM. At wala po tayo, nasa new moon ang ating buwan. So wala tayong magiging report ngayon. Hindi natin kita ang buwan so far ngayon. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes. Inaasa magiging maulap at asahan ang mga localized thunderstorms at naglalaro sa 10 to 13% ang chance na uulanin dito sa Metro Manila, lalo na dito sa amin sa Caloocan. Kung hindi man pumasok ang forecast na ito, inaasahan yan sa Karatig, Metro Manila, maaaring dyan sa may bandang Quezon City, Taytay, hanggang dyan sa may bandang Aurora o Quezon Province o katabi. Kung hindi man, ay maaaring dyan sa may bandang Zambales na po, pagitan ng Dagupan pa rin,
at dyan sa may bandang Catbalogan pa rin at ilang bahagi ng Northern Luzon pagitan ng Cordillera Administrative Region at Ilocos Sur. Yan, mga uulanin niya mga yan at asahan ng mga localized thunderstorms. Scattered yan, especially sa may bandang Palawan, sa may bandang Coron at ilang bahagi ng kanluran ng Oriental o Occidental Mindoro. Especially mga bandang hapon po yan. Pero kanina-kanina may mga pag-ulan po na umiira dyan sa may bandang Zambales according sa ating lightning detection system kaninang umaga pa. So sa bukas naman ng Huwebes, magiging maulap ang ating maghapon daw, pero natiling nasa 10 to 13% daw ang tsansa ng pag-ulan. Highest and lowest temperature expected mula ngayong araw hanggang bukas. Medyo good news dahil mababa ang forecast temperature, maglalaro lamang sa 36 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 27 to 28 degrees Celsius. So diretso-diretso sa ating ginagamit na satellite imaging, makikita po ang kaulapan nito dahil nagsasalubong po ang ating hanging silanganan na mainit. At dito sa may bandang kanluran naman ay medyo mababa ang temperature ngayon dyan. Yan. Yung malamig na temperatura ngayon dyan na nagsasalubong sa ating easterlies na asahan magdudulot po ng mga localized thunderstorms. Hindi pa masyado wild yung magiging localized thunderstorms o sunod-sunod pa. Medyo papatsi-patsi pa lamang o ilang location lamang na magkakaroon ng mga localized thunderstorms, lalo na sa kanluran ng Northern Luzon, especially sa may bandang Zambales area o pagitan ng Dagupan. Asahan ninyo dyan ang mga localized thunderstorms at ilang bahagi ng bandang Palawan sa Coron at Oriental Mindoro. So medyo dyan sa bandang taga San Jose, medyo hindi masyado mataas ang temperatura dyan. Nakaranas sila dyan ng mga inaasahang isolated rain showers at localized thunderstorms. So medyo complicated ang ating magiging report ng weather. Mula dito muna tayo sa Hilaga ay mula Apari at dyan sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, buong bahagi ng Ilocos Norte, ilang bahagi dyan sa may bandang Silangan ng Santa Ana, pababa na yan ng bandang Kasigunan Aurora, all the way dyan sa may bandang mula Baler, pababa, ay magiging katamtaman po lagi ng panahon, partly cloudy at mangunguna muna ang mataas na temperatura ang iiral ngayon dyan mga folks. Pero expected na may forecast po ng mga localized thunderstorms, pagsapit ng hapon scattered naman ang iiral nito mga folks. So mula sa bahagi ng Central Luzon hanggang din sa may bandang Bulacan at Metro Manila, may mga ilang partly cloudy po, medyo overcast po at may some gloomy po ang umiiral mula dyan sa may bahagi ng Quezon Province, ng Baler Aurora at Polillo Islands, papasok ng Taytay, Quezon City at kabilang na ang bahagi ng Caloocan. Merong bahagi din sa may bandang Alabang. So magkakaroon tayo ng ilang partly cloudy at may chances nga po at nabanggit ko kanina sa forecast, 10 to 13% chance daw na uulanin sa iba't bang bahagi ng Metro Manila. Maaring uulan o mauunang uulanin ang parte nito ng Quezon Province, papasok nga po ng Quezon City. At mula sa may Calabarzon area, magiging partly cloudy din pero manatiling mataas ang temperatura na aabot pa rin ng posibleng 35 degrees Celsius o higit pa, kabilang na ang buong bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, sa bahagi na ng Bicol Region, Catanduanes hanggang Sorsogon area. So magiging maalinsangan po ang temperatura nyo pa rin dyan, pero may forecasted din po kayo ng mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon. Puro mga paikli-ikli lamang ng mga localized thunderstorms at mga ilang pag-ulan. Di guys, sa may kanlurang bahagi ng Zambales, nabanggit ko na nga po kanina, at kabilang na ang parting Coron Palawan at Oriental at Occidental Mindoro. Nakakaranas sila ngayon ng mga mas mauulap at mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. At mula sa Southern Luzon ay magiging katamtaman din ang lagay ng panahon. May mga partly cloudy. Pangunguna din ng alinsangan dulot ng easterlies nagsasalubong sa malamig na temperatura sa pagitan nito ng Southern Luzon hanggang Visayas. Kaya asahan din ang mga ilang kaulapan pagsapit ng hapon at forecasted din ang mga localized thunderstorms. Lalo na sa kanluran ng Visayas mula Panay Island at Negros Region. Typically, may mga araw at mataas pa rin ang temperatura dyan, pero expected ang mga isolated rain showers, mga ilang localized thunderstorms din. So typically, mga ilang light rain showers na nakikita natin dito, wala masyadong heavy rain potential. So mga scattered rain showers po ang iiral, kabilang na ilang bahagi ng Cebu, dito sa may bandang Bohol, Siquijor, hanggang southern part ng Leyte at bandang southern ng Samar Region, Ulagian, Borongan, Eastern Samar, at hanggang sa may bandang kaduluduluhan nga po ng Gian, Eastern Samar.
Kung titingnan natin ang mas malapit, yan, makikita po natin ang ilang mga partly cloudy na iral, pero patuloy po kayo magiging maalinsangan dyan dahil nga po sa ating eastern leaks. Pagsapit naman sa bahagi ng Mindanao, mula northern Mindanao, magiging partly cloudy rin mula sa may bandang Surigao del Norte, ang bahagi ng northern Mindanao, hanggang Cagayan de Oro na po yan. Kasama na ilang bahagi ng Zamboanga del Norte at bandang Zamboanga del Sur. Isolated rain showers din ang magiging kalat-kalat na mga ilang light rain showers ang iiral, especially sa isla ng Basilan at Ulu-Sulu. So medyo maganda yan, medyo kontrolado ang taas ng temperatura. At dyan sa bahagi ng BARMMM, kasama na ang buong Sorsogon area mula Cotabato hanggang dyan sa may bandang Tacurong at Coronadal City. Panatili pa rin ang katamtaman at maalisangan din ang bahagi ng General Santos City at Sarangani at the rest ng Davao Region mula Davao del Sur at Davao del Norte area. Hanggang dyan sa may bandang Compostela Valley, magiging maliwalas at maalisangan din ang iiral pero medyo mataas ang forecast natin dyan. Naglalaro daw sa 55% chance na uulanin sa hapon o sa gabi. Lalo na dyan sa bahagi ng Bukidnon, mataas na yan ng bandang silangan ng Prosperidad, Bayungan, hanggang dyan sa may bandang Hinatuan, partly cloudy din ang iiral. So may mga forecasted na isolated rain showers din na may mga ilang pagtulog at pagkidlat na hindi naman tumatagal ng mahigit isang oras. Merong mga extended po ng trough dahil nga po sa umiiral po na intertropical convergence zone sa may ibaba. Yan. Nabanggit na natin yan mga nakaraang linggo pa na patuloy. Kasabay ng binabantay nating si 90W at yung bagong si 92W. Yan. Mabilis yung nag-rapid upward low convergence agad siya since kagabi. At tama yung naging analysis natin nung nai-post ko sa Facebook page na magra-rapid invest ka agad siya, which is tungas ka kagad at naging si 92W. Didiscuss natin mamaya-maya yung status ng dalawang low pressure area na yan. At makikita nga po natin yung epekto ng ITCZ na ngayon na unti-unti na nga po tumataas, kaya na ating na-report na nung nakaraang buwan pa, ay asahan na unti-unting mas tataas yan at yan na po tayo magsisimula ng panibagong yugto ng klima na may kasamang mga pag-ulan at mga developing tropical cyclone. So inulit po ang general ng bahagi ng bansa, magkakaroon ng mga patsi-patsi ng mga localized thunderstorms sa mga nabanggit ko, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Pero hindi pa rin nawawala ang mataas na air temperature natin at alinsangan ha. So huwag pa rin magbibilad sa tinding sikat ng araw dahil nasang lalagpas pa rin sa 35 degrees Celsius at lagpas 44 degrees Celsius ang heat index pa rin natin ngayong araw. Nagkakaroon lang ng sequencing ng unti-unting pagbabago lamang ng bahagya sa ating klima dahil nga po sa humina na yung El Nino at papasok na nga po tayo sa ating neutral sea surface temperature. Kaya yung epekto ng ating karagatan medyo nagiging balanse po ngayon. At dahil sa nagiging balanse, asahan natin na nagkakaroon ng mga developing of low pressure systems. Samantala, kamustahin naman natin ang automatic tropical cyclone forecast o yung ating computer-generated tropical cyclone sector sa FEMA weather page. At makikita natin yung latest na update kay 92W, which is na-post ko na nga po yan since kagabi ng ating analysis at naging invest na nga po siya ngayon. Well, kagaya ni 90W ay constant ng kanyang wind speed na 1 minute average ay nasa 27 km per hour, parehong 35 km ang kanilang bugso. Pero ay mabagal pa rin ang mga pagkilos ng dalawang ito. Bukod kay 90W, kumikilos ito ng west-westward, pabahagya. At ito namang si 92W ay medyo pa-northwestward pa ng bahagya ang kilos nito. Medyo pa-northwestward pa, ganyan. Then pagka medyo nakataas na siya sa may bandang silangan ng Palau, bahagya na itong Kakabig, Pakanluran, ganyan. Dahil nga po, naipalawanag ko na yung epekto, yung influence ng high pressure area sa taas at yung steering wind flow nito dito na clockwise at yung counterclockwise na wind steering environment. Ang combination na yan ay nagagawa ng mga anumang low pressure area o anumang bagyo, nakakabig pakanluran talaga yan. Kahit na nasa mas mababa pa manggagaling yan. Bagsak yan, pakanluran pa rin ang magiging kilos. So, yung distansya mo nitong si 92W, so magiging reference pa rin natin ay Davao City sa southeast ng Mindanao, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang layo nitong si 92W so far
ay layong nasa 3,054.63 kilometers o 3,055 kilometer. Silangan o Timog Silangan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility mula sa Davao City as of 11:16 AM na po ito. So medyo bahagya ito lumayo pa ng kaunti. At medyo masyado pang malayo ito sa border ng ating Philippine Area of Responsibility o bandang southeast pa ng Guam. At kumikilos ito ng mabagal at 6 kilometers an hour na po yung bilis ng kilos niya. Pero wala pa rin pagbabago sa wind speed niya so far. Ang kanyang center air pressure nasa 1,009 hectopascals pa rin siya. Pero kung susundin nga po natin yung lumalabas ng mga ensemble forecast o yung mga forecast, halos kapareho ni 90W. So, uncertain pa rin. Pero kung titingnan natin, ay kikilos yan pakaluran, pa ganyan. Yan. Ganon din itong si 90W, lalabas pa west-northwestward din ang lalabas na ikinikilos. Kung susundin natin yung mga forecast at kung ito ay kikilos, let's say ito si 90W, lalapit ito ng bandang Visayas at may forecast na ito ay didikit lamang sa silangan ng Visayas at mukhang nagpapakita ng senyales na ito daw ay magre-recur. Yan ay mga computer models pa lamang So titingnan natin kung mangyayari eksakto yan. Yan lamang ang initial na nakikita natin sa mga computer models na ipinapakita sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. So inulit ko, wala pa ring significant na pag-increase ng wind speed ng parehong ito, si 90 at 92W. So abang-abang lang na natin at obserbahan pa rin natin. At least may mga 120-hour pa yung segmented forecast ng dalawang ito para maobserbahan natin kung magkakaroon ng further intensification. So kung sisilipin naman natin yung mga forecast gamit ang ating Global Forecast Assessment Monitoring, yan, Tropical Cyclone Assessment Monitoring, mula dito sa Western Pacific natin, masyadong very broad ang lumalabas nito na mga anomaly na to. So, very uncertain pa rin kung ito ay tuloy magiging active low pressure area o magiging ganap na bagyo sa ngayon. Pero may mga pinapakita na kasing mga computer models since nung isang araw pa na magiging ganap na bagyo daw ito. At mataas na rin yung kanyang TCFP anomaly. More than 50% na po siya. So, nasa above 50 to 60% na po yung chances probability ang development ito na maging isang active low pressure area. Pero dahil very uncertain at napaka-scattered po nung kanyang convergence o shallow circulation, nanatiling maliit pa rin ang chance na maging isang ganap na bagyo. So gaya ng ating inaasahan, may 120-hour pa tayo na oobserbahan ang development ng dalawang ito. Typically, kung hindi mag-merge ang dalawang ito na si 90 o 92W, maaaring either isa sa kanila ay tuluyang lumakas at papasok ng ating PAR. According sa ating Global Spectral Model, kung titingnan natin dito, ayan, by May 8 o May 9, kung i-slow animation natin yung Global Spectral Model, ayan, ito yung ngayong araw, May 8. So mula May 8, ito yung halos ka-position ni 90 o 92W at by starting May 9, hanggang May 10 to 11 ay maaaring pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mag-late man siya, ay maaaring sa May 11, 2024 na to posibleng makapasok na ng Philippine Area of Responsibility. Hindi pa real time yan, ay yan pa lamang ay forecast ng posibleng magiging movement track ng low pressure area na to kung papasok ito ng PAR. Depende kung magbabago yung magiging kilos niya at movement speed. So, sa ngayon, ay yun lamang ang pinapakita na by May 10 or 11, ito inaasahang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung pagbabasahin naman natin yung mga computer models mula sa GFS at ECMWF at NADGEM, makikita natin na agresibong kikilos, either si 90W o 92W ito kung sakaling sino man sa kanila ang mag-enhance at tuloy yung lalapit sa silangang bahagi ng bansa, lalo na sa bandang Eastern Mindanao or Eastern Visayas. At makikita natin, nasusunod po yung ating monthly forecast na yung una nating senaryo, yung ibang una o ikalawang senaryo natin
na maaring lumapit nga ito ng bansa at ito ay halos didikit dito sa may bandang Eastern Visayas. Ayan, sa Eastern Visayas, halos didikit lamang ito at makikitaan ito ng pag-recurve. Yan. Kung babalikan ninyo yung ating monthly forecast, ay makikita ninyo na ganun ang ating una at ikalawang analysis. Typically, nagre-recurve talaga yan paglapit sa bansa. At kung maaaring magdikit yan at sa mga nagtatanong nung una, kung uulanin ba ang Metro Manila. Gaya na aking analysis noong May 1, ay binanggit ko na nga po, pag ito ay lumapit sa may bandang South Luzon o bandang Bicol Region, sa may bandang Camarines Norte, inaasahang uulanin ang Metro Manila. Magkakaroon ng ilang pag-ulan dahil yung southwesterly wind ay mahahatak nito. Kapag ka nagkaroon o nag-iisang ganap nga po na active low pressure area o bagyo, makakahatak ito sa ating southwesterly wind flow. Hindi pa po monsoon dahil wala pa po tayong habagat So southwesterly wind flow ang mahahatak muna sa area na yan. So yung southwesterly wind flow, yung hangin na nanggagaling sa may bandang kanluran, timog kanluran, dito sa may bahagi ng bansa ay mahahihigot po yan kasi nitong low pressure area na to o kung sakaling maging ganap na bagyo. Mahahatak yan at magdudulot ng mga pag-uulan dyan sa bahagi ng Palawan, kanlurang bahagi ng Mindoro, ilang bahagi ng Bicol Region, kasama na ang bahagi ng Central Luzon at Metro Manila. Just in case. Pero case to case yan, depende sa magiging lakas po ng low pressure area na to Kung saswerteheng mas lumakas at umabot sa tropical depression to tropical storm, gaya ng ating naunang forecast o monthly forecast, maaring magpapalakas ng mga pag-ulan sa bahagi nito ng South Luzon, kabilang na ang Metro Manila. So hindi pa natin masasabi yan dahil malayo pa po yung posibilidad na mangyari yan in actual. Nagbabase lamang tayo sa computer models ng GPS. Sa ICMWF, nanatiling very insignificant pa rin ang pinapakita nito ng ICMWF at hindi pa masyado pulido yung nakikita nitong forecast. Pero sa NAVGEM, makikita napaka-aggressive ng ipinapakita ng forecast nila. Ayan mag-tropical storm kagad, tapos severe tropical storm agad ang pinapakita dito. Huwag mo na paniwalaan yan, hindi pa po totoo yan sa ngayon at simulation pa lamang yan. At dito makikita pa north-westward ang ipinapakitang kilos nito. At walang nakikitaan na ito ay lalapit sa kalupaan naman ng bansa. So, posible na ito ay C92W. So, posible rin C90W yan. So, ganun po ang analysis natin So, very uncertain pa po siya. So, either way sa dalawang yan, ay titingnan natin kung mangyayari na magiging isang ganap na bagyo o low pressure area ang dalawang ito. Either way kay 90 o 92W. Mula kay Icon at GEM, ganun din, medyo significant na rin na pinapakita ng forecast ito na magiging isang active low pressure area daw. Ayan, nakikitaan. At bahagyang lalapit sa silangan ng bansa. Ayan, kikilos yan. Tapos, ito naman sa GEM o GEM ay makikitaan na wala pang significant na nakikitaan ito. Pero may mga shallow circulation itong lalapit pag pasok nito ng PAR at lalapit pa rin sa may bandang silangan ng Mindanao o Eastern Visayas. So mataas na po probability ng mga pinapakitang forecast na ito na magkakaroon talaga tayo o posibleng low pressure area o active low pressure area na lalapit sa bansa. So tingnan natin kung mangyayari yan in real time mga folks. At kung titingnan naman natin yung ating wind shear ditong C90 o 92W, kung significant na, sa ngayon ay mababa pa rin ang probability. Bagamat nasa favorable wind shear ito. At kung pagbasehan natin yung convergence, nanatiling mataas po ang convergence T92W, ayan. At nasa 22 km per hour na lamang yung maximum wind speed nito. Hindi gaya kagabi, maabot nga po ng 55 km per hour. Nag-rapid po siya. And then, nung ito ay nagkaroon na ng solidong shallow circulation, despite na hindi pa masyado rough, yung upward low aloft, ay nagkaroon na ito ng circulation at least 22 km per hour. So, manatiling mababa, ang chance niya maging ganap na bagyo pa rin mga folks, according dito, pero nanatiling mataas ang convergence ng development into tropical cyclone development. Samantala, sa ulat lindol muna ay makikita natin mula kaninang 12 p.m. ay isa lamang ang may natala tayo ng magnitude 4+. Ito ay magnitude 4.6 yan sa may bandang Dalupiri Island, Calayan, Cagayan. Naganap ito kaninang madaling araw, 3:56 a.m.
na may magnitude 4.6 at ang lalim mababaw lamang at 10 km. So maaaring nagkaroon ng intensity 2 at least na mga pagyanig nararamdaman ng mga taga-Babuyan Islands at ilang bahagi ng Lawag Ilocos Norte o Pagudpud Ilocos Norte. So maaaring intensity 1 o 2 ang naramdaman nila dyan. Pero wala namang magiging significant na malaking damage sa magagawa nito o tsunami warning. So, at least may idea mga kababayan natin dyan nang nagkaroon ng pagyanig. After nyan, wala naman tayo na naging kasunod na magnitude 4.0 pataas at natiling mababa ang mga bilang ng mga magnitude at ilang paglindol. Well, kung titingnan naman natin yung historical earthquakes for May, kung nakakailang earthquakes na po tayo, para at least may idea po kayo. At kung bibilangin natin, may total of 325 earthquakes na po tayo. 311 dito, magnitude 2.0 pataas. 13 dito ay magnitude 4.0 pataas. At meron tayong nanatiling isa, yung ating magnitude 5.0. Instead na dalawa. Dahil nga po ay hindi naman itinaas ng more than magnitude 5 yung naging pagyanig dito sa bahagi nga po ng bandang Leyte. Yan. Yung huling magnitude na naitala rito ay magnitude 5.8. Yan, noong May 3, 2024 sa may bandang Abuyog, Leyte. Pero yung pagyanig dito sa may bandang Salcedo ay hindi naman umabot ng magnitude 5.0. Titingnan natin sa huling record, umabot lamang ng magnitude 4.9 sa northeast ng Hermani, Eastern Samar. Sa mga international earthquakes monitoring at sa aking seismograph ay nasa magnitude of 5.2. I-recall nga natin, balik tayo dito. Nagkaroon ng magnitude 5.1. Ayun, yung total earthquakes. Dito sa measurement ko, northeast of coast naman ng Salcedo, Eastern Samar. Kay PBOX naman, according sa kanila ay northeast ng Hermani, Eastern Samar. Pareho bang tama yan? Yes, tama pa rin naman yan. Dahil mapa Hermani man yan o dito sa bahagi ng Salcedo, ay pareho pa rin nakapinpoint yan dito. Yan. Dito naman kay Hermani. Ito naman yung pinpoint ni T-Box. Yung reference point. Yung reference point ko naman dito sa may bandang Salcedo. So, tama pa rin ba yan? Yes, pareho pong tama yan. Wala pong difference yan. Walang pinagkaiba. Gumamit lang tayo ng reference point kung saan ang epicenter ng lindol. Baka sabihin na naman kasi is iba ang kay T-Box at iba sa akin. Ulit ko, unofficial naman sa akin, pero yung epicenter ay pare-pareho lamang ang lumilitaw sa measurement ng mga seismometers namin. So, walang difference at wala pa rin pinagkaibahan yun, mga folks. Natural lang na mag-iiba-iba ang measurement dahil nga po iba-iba ang positioning ng ating mga aparato. Sa latest naman ng El Nino o La Nina, monitoring natin, nakikita natin sa ating latest ENSO projections na gawa ng inyong lingkod. Latest na po siya until May 10, 2024, yung update reference nito, maaaring mag-update na naman yung ulit after May 10. So, yung latest natin ay ito na nga po, napakamahina na po yung ating El Nino. Kung matatandaan ninyo, ay nasa 0.8 degrees Celsius na lamang yung sea surface temperature natin, which is pumasok nga po sa 85% ang neutrality. Yan. So, expected by mga bandang May, June, July, expected nasa neutral tayo at from June, July, August, inaasahan natin na papasok from neutral to La Nina na. So between July, August to September ay doon na tayo makakaranas ng expected ng unang palo ng La Nina phenomenon. Now which is according sa forecast ng sea surface temperature, magsisimula yan negative 0.66 degrees Celsius. Pero mula 0.25 degrees Celsius hanggang negative 0.41 degrees Celsius by June, July, August o pagitan ay maglalaro pa rin sa neutral ang ating sea surface temperature. So hopefully by July, August to September ay inaasahan na natin na makakaramdam na tayo ng unang bugso ng La Nina. Yun po yung latest natin ha. At inaasahan daw na magpitik ang La Nina by November, December to January ng susunod na po ng taon na yan. Year 2025 na po yan, ang January.
Ang forecast nito ay negative 1.11 degrees Celsius o 72%, 72.20% yung maximum La Nina na peak nito. Ayan, negative 1.11. And then by December to February, ng December hanggang February ng susunod na taon ay dito bababa na at 69% o negative 0.95% yung magiging sea surface temperature natin. At babalik muli siya by probability ng neutral by February to April ng susunod na po yan na taon na nasa negative 0.61 degrees Celsius. At inaasahan natin na nasa 85 o 83 to 85% po nito uli na ang neutrality na negative 0.37 degrees Celsius by March to May ng susunod na taon o year 2025 na po yan mga folks. So tatagal daw ang magiging neutrality nito hanggang June to August. So mukhang mas mahaba po ang magiging neutral natin next year 2025. Magsisimula yan from March to May at hanggang magtutuloy-tuloy ito hanggang June, July to August ng susunod na taon. So wala tayong idea kung babalik ba sa El Nino o magpapatuloy sa La Nina phenomenon. Hanggang dito pa lamang muna kasi ang pinapakitang forecast. So next year, baka mas mahaba ang duration ng neutral ng sea surface temperature natin after La Nina by certain February, March to April ng susunod na taon according dito. So 62.20% po ito ng susunod na taon. So yun po yung forecast natin sa ating latest ENSO projections probability hanggang May 10, 2024. Ang nasisiguro lang natin, magsisimula po ang ating La Nina sa mga nagtatanong by July, August to September na po o third quarter na po nitong taon na mararamdaman na natin ang epekto ng unang La Nina. Approximate nito, negative 0.66 degrees Celsius ang expectancy na magiging unang sea surface temperature ng La Nina phenomenon. At narito naman ating 3D the weather forecast para sa araw ng Miyerkules, May 8, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, May 8,
2024. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang sa ating website at www.pimoweather.com para sa ibang lagay ng panahon na hindi natin nabanggit ngayong umaga. Pero expected ang localized thunderstorms ay hindi pa sobrang lalayan pero mga papatsi-patsi po ang mararamdaman na nating mga localized thunderstorms. So, take note siya mga folks. At visit na lamang po sa ating webpage din para sa real-time ng weather events mula sa ating weather station sa Caloocan, sa mga magre-reference, at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies, especially sa galaw ng ating binabantayang low pressure area. Maraming salamat po nga folks at magandang araw po o magandang tanghali po sa ating lahat.